Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Oh, like Risa Ontiveros plans to run for president. Eh di nag-insertion. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Anong nangyari sa iyo, Padre? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Correct. Sa gawa-gawa kaso at issue laban kay BP Inday, naggagalit-galitan ka? Yan ang hirap sa iyo, Father. Si Cielo Magno. Itong mga post lately ni Cielo Magno ay medyo sablay. Sobrang sablay po. Hindi ko nga maiintindihan kung itong si Cielo Magno ay isang profesor. Maraming sa mga taong bayan ang nagtaka, ganyan ba mag-isip itong profesor na ito? Naging profesor ka pa niyan sa pag-iisip mo, Cielo Magno? Mamaya ipapakita ko yung post na sablay. Re-reaction na natin itong post ni Cielo Magno, okay? At pangalawa nating pag-uusapan, itong si Attorney Vic Rodriguez ay nag-react na po ito patungkol po dito sa pari na sablay na si Father Flaviano. Okay? Talagang napahiya itong si Father Flaviano sa mga reaction nitong si Attorney Vic. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Ito, pangatlo nating pag-uusapan. I-recall natin itong isang video ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Noong in-interview niya at nag-hearing dito sa isang pari. Itong si Father Flaviano ay gumagamit ng bawal na gamot. Nakakahiya, isang pari na gumagamit na bawal na gamot. Isa palang jadik dati. Lulong pala sa droga itong si Father Flaviano noon. Okay? So, ipasaksi ko sa inyo itong mga tanong ni Senator Bato de la Rosa. At parang proud pa itong pari na ito na gumagamit siya dati. Tingnan nyo. Kaya pala, no wonder, itong pari na ito, galit na galit kay Tatay Digong. Okay? Mamaya, ipapakita ko yan. At ito, trending na trending itong live ni Alvin and Tourism sa The Hague. Okay? Nakasama niya itong si Vice President Sara Duterte. Na nakita doon sa live niya na nagre-react itong si VP Sara sa sobrang daming papel na sinayang ni na Magno at itong si pare na Flaviano. Okay? Sabi ni VP Sara, ang daming papel naman yan. Yung sabi ni VP Sara, sayang raw itong mga papel na itong syempre, nag-file sila ng plunder, malversation, o kung anong nasa isip nila, no? Para maipakita sa taong bayan na ganito po karami ang papel naming ikinakaso kay VP Sara. Yung halatang propaganda ba para lang masiraan si VP Sara. Ngayon, gusto nating mapakita itong video na ito para alam natin kung ano yung reaction ni VP Sara dito. Okay? Mamaya ipapakita ko rin yung video na yan. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong interview ng SMNI kay Rowena Guanzon patungkol po sa paparating na BICAM na gaganapin. Kasi binabantayan ngayon itong BICAM, baka magaya na naman ito ng 2025 BICAM na sobrang daming insertions. At dito sa interview na ito ay nabanggit ang pangalan ni Hontiveros na marami palang insertions itong si Hontiveros ayon kay Attorney Rowena Guanzon, itong dating COMELEC chair. My God, Hontiveros! Ano ngayon, Hontiveros booking na booking ngayon si Hontiveros dito kay Attorney Rowena Guanzon. So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo,
ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin muna natin itong post ni Shelo Magno na umani ng maraming reaksyon ng mga taong bayan na sabi ng taong bayan sobrang sablay itong si Shelo Magno at hindi po makapaniwala ang taong bayan na itong babaeng ito ay isang propesor. Sabi ng taong bayan, ganito ba mag-isip ang isang propesor? Sabi dito ito yung sabi ni Shelo Magno. Bakit daw ilalagay sa bangko ang mga kinurakot? Kasi po, pinagbibintangan nila si VP Sara na yung mga ninakaw na pera ni VP Sara raw ay naniniwala sila Shelo Magno na transfer na raw sa bangko ni VP Sara. Yun yung unang argumento nila. Sabi ng mga siyempre supporters ni VP Sara, hindi naman siguro ganon katanga ang isang tao na kung magnakaw ka ng pera, ilalagay mo talaga sa bangko mo. 'Di ba? Which is my point. 'Di ba? For example, ikaw, nagnakaw ka, trabahante ka ng gobyerno. Nagnakaw ka, milyon-milyon ang ninakaw mo. Let us say billion-billion. Kung matino ka, hindi mo yan ilalagay sa bangko mo. 'Di ba? Sabi nga ng iba, gumagawa ng bumibili ng kondo para doon ilagay ang mga pera na ninakaw nila. So hindi naman siguro ganon katanga si VP Sara o ganon kabobo si VP Sara na magnakaw siya ng pera ng taong bayan tapos ilalagay niya doon sa kanyang bangko. So meaning to say, gawa-gawa lang ni Shelo Magno, kathang isip lang nila yun na si VP Sara ay nagnakaw ng pera. 'Di ba? Kasi hinahamon nila ngayon na ipa-open ang bangko ni VP Sara para tingnan kung nakikita yung mga flow of money doon kung meron talagang ninakaw si VP Sara. Ang sabi ng mga DDS, tanga ka pala Ang mga magnanakaw, hindi yan ilalagay sa bangko. So, sablay itong sinabi ni Shelo Magno. So, nag-reply itong si Shelo Magno. Ito ngayon ang kanyang sinabi. Bakit daw ilalagay sa bangko ang mga kinurakot? Kasi naninindigan siya na nilagay raw ni VP Sara ang ninakaw sa bangko. Simple lang naman. Kung walang tinatago, which is si VP Sara ang pinatutungkulan niya, kung walang tinatago si VP Sara, mag-sign ng bank secrecy waiver. Hindi ba? Pero hindi magawa. Hindi raw magawa ni VP Sara na ipakita yung bangko niya. Hintayin na lang natin kung ano ang matutuklasan ng ombudsman, which is si Remulla. Huwag masyadong defensive. So yan ang sinabi ni Shelo Magno na bobo. Bakit itong sinabi ni Shelo Magno katangahan? Bakit sablay ito? Ito, kinuha natin itong post na ito, shinare ito ni VOVPH. Heto naman ang reaksyon ni VOVPH. Professor ka? Pero tanga ka? The burden of proof lies on the accuser. Correct, di ba? Ikaw man ang nag-a-accuse, Shelo Magno, na si VP Sara ay kawatan. Ikaw ang nagsabi, di ba? Kayo ang nag-accuse. Kayo ang nag-file. Kinasuhan nyo si VP Sara, plunder, malversation, kung ano-anong mga katupakan ng utak ninyo, no? Wala pala kayong ebidensya. Kaya titingnan yung bank account ni VP Sara, boba ka pala di ba? Ang tawag diyan, Shelo Magno, fishing expedition ang tawag diyan, professor, kung professor ka man. Di ba?
Ang gusto nyo, wag nyong ipasok sa bulsa si BP Sara sa mga kalokohan ninyo, Shelo Magno. Gusto nyo palang makita ang bank ni VP Sara, ang cash flow. Gusto nyong makita, di ba? Pero meron tayong tinatawag na bank secrecy law. Hindi nyo basta ma-open yan. No? Kapag walang pahintulot ng pagmamayari, edi syempre, babasahin ko na ang gagawin ni VP Sara. Si VP Sara, of course, hindi yan papayag na tingnan kung magkano yung laman ng pera ng bangko ni VP Sara. Alam nyo ba kung bakit? Bakit hindi yan ipapakita ni VP Sara? Para mas lalo kayong magalit. Diba? Pero kung ang taong bayan, no? Kung ang taong bayan ang magsasabi na, VP Sara, we would like to see your bank. Si VP Sara ay pahihintulutan yan. Walang problema yan kay VP Sara. Handang-handa si VP Sara na ipakita ang kanyang bangko. Pero kayo man ang nag-aakusa na kawatan si VP Sara, di ba? Kayo yung gumawa ng ebidensya. Magpakita kayo ng ebidensya na kawatan si VP Sara. Ha? Kasi akusa kayo ng akusa, wala pala kayong ebidensya eh. 'Di ba? So sablay ka, Shelo Magno. Tanggalin na lang natin yung profesor na pangalan mo. 'Di ba? Sobrang tanga mo eh. 'Di ba? Siyempre, gusto nyong ipasok sa bulsa si BP Sara para ipakita, para i-prove lang ni BP Sara. Akala nila siguro na itong si VP Sara ay susunod sa kanila. Ito yung bangko ko. Walang ninakaw. Ito yung bangko ko. Akala nyo gagawin nyo ni VP Sara para sa inyo? Pikat nyo, utot nyo. Hindi yan gagawin ni VP Sara para sa inyo, no? Hindi nyo mapapasok, hindi nyo makokontrol si VP Sara, sa totoo lang. Okay? If you want proof na hindi siya nagnakaw, magtiis kayo. Kayo ang nag-claim na nagnakaw ng pera si VP Sara. Ang confidential funds, sabi ninyo, ginamit ito ng winaldas ito ng VP. Patunayan yun nyo ngayon. Hindi pwede na si VP Sara ang mag-explain para sa inyo na ito yung bangko ko, wala akong ninakaw. Hindi yan pwede. That's fishing expedition. Naghahanap kayo ng kasalanan ng isang tao. Akala ko ba may ebidensya kayo? Akala ko ba winaldas ni VP Sara ang confidential funds? Nasaan yung ebidensya nyo? Ganon lang ang argumento, Magno. Wala pala eh. So, pikat ninyo, boba ka. Boba ka talaga. Ay, nako. Actually, yung utak mo, Shelo Magno, pareha lang kayo ni ng pari na yan, na si Flaviano. Alam niyo ba kung bakit? Kasi si Attorney Vic, tumpak na tumpak itong reaksyon ni Attorney Vic Rodriguez dito sa pari na ito. Ito panoorin ninyo. Kaya nga po yung pare, Katoliko ho ako stakeholder ako sa Catholic community, sa Catholic Church. Yung pare na nakasuot. Actually, no, itong pari na ito, ikinahihiya na siya ng simbahang Katoliko eh. Meron na pong pari na pumalag dito. Kasi hindi po proud sa kanya yung simbahang Katoliko. Dati pala itong adik eh. Nakakahiya ka, Father! Kaya pala, galit na galit ka kay Duterte. Pari pa kanina yung... Tapos, naalala nyo yung yung nag-testify dati na si Duterte raw ay mamamatay tao. Yung, nakalimutan ko yung pangalan, yung witness ni Trillanes. Imagine, binibless niya. Tingnan nyo nga yan.
Ay nako, padre. Ang sira pala ng reputasyon nitong pare na ito. Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Correct. Sa gawa-gawa kaso at issue laban kay BP Inday, naggagalit-galitan ka? Yan ang hirap sa iyo, Father. Galit-galitan ka pala. 'Di ba? Kasi kung totoong galit ka sa mga magnanakaw, idamay mo na si Zaldico. Idamay mo na si BBM. Idamay mo na si Liza Marcos. Idamay mo na si Martin Romualdez. Idamay mo na si Sandro Marcos. Kasi binanggit yan ni Zaldico eh. Galit ka kay VP Sara. At wala kayong ebidensya. 'Di ba? Wala pa kayong ebidensya kay VP Sara na nagnakaw siya. Galit na kayo. O let us say, galit ka kasi galit ka sa mga government officials na mga magnanakaw. Galitin nyo na lahat. Dapat galit ka rin kay BBM kahit wala kayong ebidensya. Galit ka kayo kay VP Sara na wala kayong ebidensya eh. Dapat galit ka rin kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, F. Eliza. Kasi wala rin kayong ebidensya lahat, di ba? Kasi sinisingle out mo. Kinakampihan mo kasi silang BBM, ang Marcos administration, kasi pabor sa inyo eh. Kasi alam ninyo na kapag Duterte ang mamuno sa bansang ito, ang Dilawan, basura. Ang Dilawan, inidoro. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan, padre. Kaya pala galit ka kay Tatay Digong. Kasi sumisinghot ka pala noon. Boo! Boo! Tama yung sinabi ng iyong patron. Mahiya ka naman. Ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. And I have the right to speak dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. Dito, sa Donmar TV, ang daming mga audience ko dito na mga Christians at mga Katoliko. Okay? So, itong pare na ito, ikakahiya po natin ito, simbahang Katoliko. Ay nako, bakit? Ito yung mga pare na dapat patalsikin sa simbahan eh. At nagsuot pari ka pa, so may karapatan akong pumuna din sa'yo. Correct, di ba? Bakit? Kayong mga, ikaw na pare ka, ikaw lang ba ang may karapatan para mag-akusa? Ikaw rin, ginajudge ka namin. Isa kang walang hiyang pare. Isa kang yung ugali mo hindi makain. Flaviano, sobrang nakakahiya ka sa pamumulitika mo, sa involvement mo sa away politika. Hindi mo ba alam na dapat ang mga religious group, ang simbahang mga hindi kayo dapat nangingialam ang mga religious group sa politika. Wala kayong karapatan magreklamo sa gobyerno o kay BP Sara kasi hindi kayo nagbabayad ng tax. Libre ang tax ng mga simbahan. Wala kayong karapatan. Pero ikaw kasi hindi makakain yung ugali mo, no? Nag-iskandalo ka ngayon in front of the Filipino people. Nakakahiya ka, padre. Wah! Dahil ipokrito yung iyong pag-aakto kanina, na galit ka sa korupsyon, sinabi na ng COA na wala nga. Wala nga. Correct. Yung notice of disallowance is not equivalent to malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di kinumpleto yung mga kulang na dokumento. Sa tanging OVP lamang ho ba ang nakakatanggap ng notice of disallowance? Hindi. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang barangay level. Yung notice of disallowance, 5-5 po iyan pag na sa gobyerno. Normal po iyan. Ang abnormal, pag hindi mo kaya... Ang abnormal, ikaw, padre. Flaviano, ikaw yung abnormal.
Atty. Vic, bakit hindi mo sinabing siya yung abnormal? Yang top din yung kaukulang documentation na hinihingi ng Commission on Audit. Yun ang problema ngayon ng mga sangkot that goes all the way to the top dito sa Flood Control Fund anomaly, sa flood control ghost projects at yung substandard na flood control or flood mitigation projects. Actually, Kaya- no, may point talaga itong si Atty. Vic. Galit kayo kay VP Sara pero yung mga nagnakaw sa flood control, deadma kayo, di ba? Sablay. Sobrang sablay. O heto pa, yung video nitong pare na ito na nagpapatunay na gumagamit. O heto, panoorin nyo si Senator Bato, ha? Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, at bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Yung totoo. Yung totoo. Ikaw, ha? Duda kami sa iyo, ha? Hindi ka pa pare. Natural po. Natural pe. Ganyan ka pala. Kaya pa, gumagamit ka pala noon. Kaya ikaw, sira na ang utak mo. Kaya pala galit ka kay Duterte. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Shabu? Chair, simula po ako ng 16. This is a bad example ng pare sa simbahang Katoliko. Oy, kung nakikinig man kayo ha, mga pare sa simbahang Katoliko, tanggalin nyo na ito. Oh. Ito yung nagdudumi ng pangalan ng simbahang Katoliko, sa totoo lang. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. Na, patay ka ngayon dito. How old were you? How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Shabu. po akong Ala! Gumagamit. Nakakahiya. Nakakahiya sa loob ng seminaryo daw. Gumagamit ka pala doon. tinatawag na relapse, Mr. Ano ka pa? Rarason ka pa? Ha? Nakakahiya ito. Oh. Dapat tanggalin. Dapat tanggalin ito sa simbahang Katoliko eh. Chair. Relapse. Grabe guys. Grabe talaga, no? Kaya pala, wala kayong kredibilidad para magreklamo ni VP Sara. Yung kakapal ng mukha mo, magpapa-interview ka pa sa media, dati ka palang jadik. Sinong papaniwalaan ng tao? Si VP Sara o ikaw? Di siyempre si VP Sara. Wala ka sa kalingkingan ni VP Sara, padre. Ha? O eto, si VP Sara. Pakinggan natin itong si VP Sara sa reaction niya dito sa pagkaso nila Shelo Magno at itong paring pulpul na ito. Eto, panoorin natin ha. Laban lang kay daghan ra ba kay kagkuan mga kalaban karon. Ready na kasi mong plunder case. Actually, Sabi ni VP Sara, grabe naman yung obsession nila sa akin. Alam mo VP Sara, bakit grabe ang obsession nila sa'yo? Kasi mahal ka ng taong bayan. Tapos alam nila na mananalo ka ngayong 2028 election. Kaya ang payo ko sa iyo, VP Sara, mag-ingat ka talaga. Kasi hindi natin alam ang mga plano nila sa iyo, no? Kung hindi ka nila mapatumba sa mga paninira nila, ewan ko na lang kung ano ang last move nila, VP Sara, no? Kaya mag-ingat ka, VP, no? Dapat yung mga guards, no, yung mga security ni VP Sara, no, tulungan nyo si VP Sara talaga kasi they are very obsessed na ni VP Sara. Kaya sasagutin natin kasi si VP Sara nafe-feel rin niya na obsessed talaga itong mga kalaban sa kanya. Pag-message ka later. Kaya sabi ni VP Sara, naunsa naman ni sila, oy. Sa Tagalog pa yan, sabi ni VP Sara, ano na bang nangyari sa kanila? Di ba? Ito, patuloy. I-address po nimo mga detractor VP para maloka sila ba sa imo. Tuloy-tuloy na lang daw imong gikuan sa imo hagi. Prepare nila silang photo ops
Gani, usik kaayo ang Usik yung papel. Pila, hindi ko na. Kami, grabe. Kasi ngayong ginawa ni Cielo Magno at itong pare na itong bangag ay nagpapapicture lang daw. Kasi obvious naman eh. Imagine, nagpapapicture in front doon sa papel na ang kakapal ng mga papel doon in front. E di syempre yung reaction ni VP Sara, ang sayang naman ng mga papel na yan. Di ba? Ang kanang... Pag-plant of trees, more than 1 million na ba ya? Exactly. Niapin pa mi atong saving paper. Saving papers. Tapos sila, no? Winawaldas lang yung mga papel na para magmukhang may kasalanan si VP Sara. Ganito raw kadami yung reklamo nila kay VP Sara. Utot nyo! Hindi mo kami masusunod sa bulsa, Bagno. Hindi nyo kami masusunod sa bulsa, Padre. That's very... Grabe may magtipid og papel. Pagkahuman sila, giusik-usikan nila ang... Sabi ni VP Sara, sa mga hindi nakarinig, kasi medyo mahina yung sinabi ni VP Sara. Kami ang grabe magtipid ng mga papel, pero sila, winawaldas lang nila yung papel. Di ba? Isa gina sa reason ng support dito sa mga environmentalist po ka. Nagulat din ang gani ko ilahatong i-bless o halaran tong ihalat na pud to sa Correct. sa altar tong mga I-bless na, papel. magani ba nila dyan na on? So, anyway, for Ano sila, late. basta to, nag-oath man to sila no sa ilahaga. Ito yung nakakatawa. Kasi nag-oath raw sila sa kanilang affidavit siguro. Ito yung sinabi, reaksyon ni VP Sara. Dapat ingana duha ka buko na surrender kami. Kasi kung nag-oath man lang, dapat raw dalawa para surrender ka agad. Ay, nako, nakakahiya kayo, Cielo Magno. Usik sa papel uy pagkakita na ko ato yung isa ka Sayang van. kaayo. Nag-post gani ko na pila ka kakahoy ang giputol para ma-accommodate. Because ang papel po ay made of, ang paper is made of trees. So, marami pong kahoy na sinayang nila doon sa mga papel na photo op nila. Ay, nako, Cielo Magno. Ay, nako. Anong relation ninyo kay Jam Magno? Parang bangag? Ay, nako. Because that's a lot of trees talaga. Pero they don't care man VP basta mapakita nila sa photo ops na daghang kay kaso naka-file sa imuha. No. Naingon ana. Basta ang layunin nila, siraan nila si VP Sara. Baga substantial gud ilang filing ba pero allegedly na yung mga tao nag-ingon na paulit-ulit lang ang copy ato. Hindi natin alam. Propaganda lang yun. Pakitang tao lang yung mga papel na yun pero wala naman talaga yung laman o paulit-ulit lang. Para mo daghan. Multiple copies raman to of one kuan filing. Multiple copies. Bot pa sa bot, paghatagan kag 250 stars, unsay may tabo. Kana Mabawi na to tong gasto sa papel o mga punuan nga isip-isikan. Kasi sa Facebook Live, meron yung mga stars na magbibigay, di ba? Alam niyo yan, mga audience ko dito. Sabi ni VP Sara, kung bibigyan ka ng 250 stars, ano ba yan? Mababawi na ba yung papel na sinayang nila? Tinuod dito. Mao gid ako observation ato dito na ano. More than that, no, fire hazard good to siya. Di ko matingala ba og dilaob lang tong kalit ilahang mga papel. Dilaob is yung biglang masunog ba? Yan ang ibig sabihin. Nasa mga Tagalog dito, interpret natin yan. Correct. Labi ng mga demonyo ang nakapalibot. Ang demonyo talaga. Di ba? Ang sabi ng Diyos, merong nagpapanggap na anghel, pero demonyo. Walang iba niyan, si Father na yan. Di ba? Demonyo! Grabe, sika gid sa papel. Pila mong estimate ato? I think more than I 50 think rims siguro. daghan gid to ka IVP actually. VP hatagi sila 50 rims is yung makapal, di ba? Kung maalala nyo, kapag bibili tayo ng bond paper, nasa 1 peso na yung isang bond paper ngayon, di ba? kusog VP. Sa live, ha? Hatagi sila kusog para sa Pasko. Oh, kinahanglan nato mahimong malig-on karong umaabot na Pasko. Lisod ang ato ang Pasko kay makita ninyo bagsak na ang ato ang ekonomiya, ang mga pamaliton. Yung mga bilihin, ang ibig sabihin ni VP Sara. Mahal na kaayo.
Kung naatay ikahatag sa ato ang isig kataw, katong mga naglisod yun, let's take time to share our blessings. Bisan nun sa kagamay na, dako na kayo na natabang sa mga tao nga walang-wala gid karong Pasko. Correct. Okay, so yun po yun po ang reaksyon ni VP Sara patungkol doon, no? Na halatang halata na yung mga papel in front na nagpa-picture sila ay halatang propaganda. And at the same time, nasasayangan si VP Sara doon sa mga papel na yun, di ba? Ang dami na sanang nakinabang doon ng mga estudyante natin, no? Kung para sa mga projects nila o sa mga ano ba, no? O yung grabe. Basta makuha lang nila ang kanilang gusto, talagang magwawalda sila ng pera. Ito. Pakinggan naman natin ngayon itong si Attorney Rowena Guanzon, no? At nabanggit dito ang pangalan ni Hontiveros na marami palang insertions itong babaeng ito. Ito, panoorin natin. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Hontiveros plans to run for president. Di nag-insertion. Yung kanyang mga, mga maip, ganyan ang galawan ng mga dilawan, di ba? Kasi kung wala kayong pondo at gusto nyong tumakbong presidente, ano ba, magnanakaw na lang kayo ng kaba ng bayan? Grabe. Ang kakapal ng mga mukha. financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD. Grabe. Dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga politikal na ambisyon. Ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Wala akong personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Hontiveros eh. Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal, tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Baka maaari nyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Yung dapat may mga analyst naman sila diyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal may mga kontraktor na po dyan. Yan po talaga ganun sila grabe sa wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos sila mapasa doon sa House of... Kasi sa BICAM, hindi na yan dadaan ng debate sa Senado at sa House of Representatives. Kaya nga yung sabi ni Zaldico, di ba, kung maalala nyo, ang insertions ni BBM, pinapa-insert niya ni Zaldico sa BICAM. Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference. Kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetre din Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo.
sa Surigao. Oh. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa bycam. Yung mga senador naman, na talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman eh. Kagaya niya ni Risa Ontiveros, nag-deny siya na wala siyang insertion. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Kaya hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Grabe. Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Isisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Aba, imposible naman. Lalo na may party list siya. Correct. Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Ala. Yung kanyang mga, mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon, ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Walang personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros Noong aktivista pa yan, inakip yan dun sa Kamkaringal. Tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng finance committee. At may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? Na maka-generate ba ito ng employment, yung mga infrastructure projects na ito at makatulong sa development ng economy, kagaya ng mga farm to market roads, tulay, yung mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. At yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakaawa naman po ang kaban ng bayan. Sila din naman pagdating sa kanila, kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila, lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, example, Kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan O di kuha niya na yung 20% niya. May contractor na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas.
Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi Grabe. tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng ganun? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang bola lang sa iyo. Correct. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo, motu proprio, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Oh, ng mga party list representatives at mga congressman. So meaning to say, ang dami palang mga party list at mga tumatakbong government officials na talagang magnakaw lang sila ng pera ng kabanang bayan para ito yung ipamimigay during elections. Vote buying nga. I-suspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to what you call this, to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, i-suspend nyo na yan yung mga sangkot dyan. Yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga eh. Correct. Sila pa, nangurakot sila. Correct. So yun po yun po ang reaction dyan sa isang batikang Comelec, dating Comelec chair na si Attorney Rowena Guanzon. Ayan. Hindi pa ba tayo magigising dito sa mga ginagawa nitong mga government officials na ito? Hontiveros, todo deny na wala raw siyang insertions, di ba? Todo deny siya na merong insertions, ganyan. Pero ayon kay Attorney Rowena Guanzon, magkikreate ng insertions kasi may political interest. Gustong tumakbong presidente eh. Di ba? Kaya sila, todo ang pagnanakaw para ito yung ibibigay nila during elections. So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Ito mga pagnanakaw ng mga government officials, no? Na halatang halata na, dapat pa ba nating iboto ito during election? Yung mga namimigay ng pera during elections, dapat pa ba nating iboto yan? Mag-comment. Ilatag nyo inyong argumento sa comment section. Babasahin natin yan. Guys, paki-like, paki-share itong video na ito para marami ang makakita. At sa mga first time dito sa Donmar TV, sa YouTube channel, subscribe na po kayo. Libre ang subscription, walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Updated na kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.